Ang masayahin si Suren ay taimtim na humanga sa katotohanang personal na inanyayahan ng dakilang patriarka ang kakaibang si Baekhyun, dahil wala pang sinuman ang umakyat sa banal na tuktok ng puting ulap bilang isang karaniwang estranghero. Nang magtanong ng maingat ang mausisang dalaga tungkol sa tunay na dahilan ng ganoong kakaibang imbitasyon, tapat na inamin ni Baekhyun na siya'y unti-unting namamatay, na labis na ikinagulat ng madaling maapektuhang si Suren. Pagod na si Baekhyun at lihim na umaasang titigil na sa pagdadaldal ang masyadong maingay na si Suren matapos ang malungkot na pagtatapat. Ngunit, sa halip na tumigil, maingat na tiningnan ng matigas ang ulo na dalaga ang misteryosong lalaki at ginamit ang isang espesyal na teknika upang suriin ng mabuti ang tunay niyang kalagayan. Napansin agad ng bihasang manggagamot na ang panloob na lakas buhay ni Baekhyun ay tunay ngang lubhang mahina. Ngunit sa dagdag na pagsisikap, labis na nagulat si Suren nang matuklasan ang isang makapangyarihang daloy ng dalisay na asul na enerhiya na misteryosong nagmumula sa kanyang pagod na katawan. Ang hindi kapani-paniwalang dami ng espiritual na kapangyarihang natagpuan ay maraming ulit na mas mataas kaysa sa pinakamataas na antas ng mga pinaka-gifted na ikalawang henerasyong mag-aaral ng Chonggam. Habang pinapansin ni Suren ang kakaibang pangyayari sa tabi ng nag-iisip na si Baekhyun, napansin niya ang isang parang multong anino sa tabi nito. Hindi sinasadya, nasulyapan siya ng makapangyarihang banal na espada ng immortalidad, at humarap ito ng may pagbabanta. Sa kritikal na sandaling yun, biglang nawala kay Suren ang kontrol sa kanyang panloob na enerhiya. Ang lakas buhay niya ay mabilis na iniwan ang kanyang mahina ng katawan, at siya'y mapanganib na nahulog pababa sa matatarik na batuhang hagdanan, ganap na nawalan ng balanse. Napakaswerte ng batang manggagamot dahil nahuli ng bihasang mandirigma ang kanyang katawan bago ito tuluyang bumagsak. Maingat na pinaalalahanan ng lalaking yun si Suren na mag-ingat sa susunod kapag gumagamit ng komplikadong mahika. Dito napagtanto ng dalaga na tinulungan siya ng manager, at naisip niya na ang estudyante ng manager ay maaaring nagdala ng maraming problema kay Baekhyun. Gayunpaman, itinanggi ito ng manager at binati si IMI Hawk, ang tagapamahala ng Chun RM. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng puting ulap sa looban ng mataas na bundok ng tirahan ng manager ng Chun. Doon, pinag-usapan ni Jin Liang kung paano kamakailan lang ginamit ni Baekhyun ang teknik ng kanyang angkan habang nakasakay sa kabayo. Sa kabila ng pagkakahiya, ipinaliwanag ni Baekhyun sa manager na naroon siya dahil sa mga problema sa kanyang kalusugan. Gusto niyang malaman kung ang kanyang katawan, na may bar-adong chi channels, ay maaaring magamot. Ngunit, ipinaliwanag ng manager na ni espiritual na gamot o chiong ay hindi makatutulong kay Baekhyun. Namangha si Bayakang sa kaalaman ni IMI Hawk dahil kahit ang mga miyembro ng Angkang B ay walang kaalam-alam tungkol dito. Kaya't inamin niya ang katotohanan sa mga sinabi ng manager. Sa gitna ng tawa, ipinaliwanag ni IMI Hawk na noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, nakita niya ang banal na espada ng immortalidad, kaya naman agad niyang nakilala ang espada nito. Pagkatapos, bumalik si IMI Hawk sa pangunahing paksa tungkol sa pagpapabuti ng kalusugan ni Bayakang. Ipinaliwanag niya na upang magamot si Bayakang, kinakailangan ang koneksyon ng 5 sa 10 pangunahing material na mga daluyan sa espiritual na mga daluyan. Gayunpaman, hindi ito kaya ng karaniwang tao at kakailanganin ng sapat na espiritual na lakas. Ipinaliwanag din ni IMI Hawk na maaaring gamitin ang espiritual na kapangyarihan ng banal na espada ng immortalidad kung ito'y makakapasok sa nirvana. Ngunit bago yun, nais niyang ibahagi ang kwento ng taong ito na nalaman niya nang sila'y unang magkita. Sa halatang takot, nagbanta ang banal na espada ng immortalidad na ipapaputol ang dila ni IMI Hawk kung hindi siya titigil sa pagsasalita. Maingat na ipinaabot ni Bayakang ang babala sa manager. Ngunit ngumiti lamang si IMI Hawk at ipinaliwanag na ang kwento ay may kinalaman sa dahilan kung bakit hindi makapasok sa nirvana ang banal na espada ng immortalidad at nananatili pa rin sa lupa. Dahil wala siyang karapatang ibahagi ang kwentong ito, inimbitahan niya si Bayakang na alamin ito mismo. Dahil nais ng banal na espada ng immortalidad na makipag-usap kay Bayakang, binigyan siya ng isang tambol upang makatulong dito. Habang tinitingnan ng tambol, hindi maintindihan ni Bayakang kung ano ang materyales nito. Ipinaliwanag ni IMI Hawk na ito ay isang resonator na gawa sa balat ng tao. Nalabis na ikinatakot ni Bayakang. Ngunit napagtanto niya na nagbibiro lamang ang manager at ipinaliwanag nitong ito'y gawa sa balat ng unggoy.
Hiniling ni IMI Hawk kay Bayakang na ilagay ang kamay sa tambol at mag-concentrate. Kapag nangyari yun, agad natutugan ang tunog na umaalingaw sa kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong magsalita ang banal na espada ng immortalidad, maririnig nila ang boses nito agad. At yun nga ang nangyari. Samantala, nasa labas ng pinto sina Jin Liang at Surin. Napansin ni Surin na ito ang unang pagkakataon na nag-imbita ang manager ng isang estranghero at personal na inihatid ito. Nauunawaan ni Jin Liang na malamang ay talagang nagustuhan ng manager si Bayakang. Inakala pa ni Surin na dahil plano ng manager ang lahat, maaaring iniimbitahan nito si Bayakang na sumali sa Chien Rim. Bukod dito, interesado si Surin na malaman kung ano ang pinag-uusapan nila sa loob. Subalit nauunawaan ni Jin Liang na pangkalahatan, magiliw ang kanilang usapan. Bigla nilang narinig ang boses ng banal na espada ng immortalidad na tinawag ang manager na maliit na hanggal na tanga. Labis na nag-alala ang mga babae para sa kanilang manager, iniisip na sinisigawan nito si Bayakang. Ngunit sa katunayan, ang matandang lalaki ay galit na galit kay IMI Hawk, hindi maintindihan kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang upang manggahas na insultuhan siya ng ganoon. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si IMI Hawk. Ipinaalala ni IMI Hawk na tama siya, ang mga patay ay dapat makapasok sa nirvana. Bukod dito, ito'y makabubuti hindi lamang para sa banal na espada ng immortalidad, kundi pati na rin kay Baekhyang. Bago talakayin ang pamamaraang ito, ipinaliwanag ng matanda na nais muna niyang dalhin si Baekhyang sa Chongrim, na labis na ikinagulat ng dalawa. Hindi maintindihan ni Baekhyang kung ang ibig bang sabihin ng manager ay nais niyang iwanan nito ang kanyang angkan at sumali sa Chongrim. Kalma namang ipinaliwanag ni IMI Hawk na ito'y isa lamang bahay at wala ng iba pa. Tumutol ang banal na espada ng immortalidad, idiniing si Baekhyang ay isang mandirigma ng sining pangkalamnan mula sa Baek clan, kaya't hindi siya maaaring sumali sa Chongrim. Subalit kalmadong sinabi ni IMI Hawk na ilang araw lamang ang nakalipas nang makatanggap siya ng liham mula sa Baek clan. Ipinakita niya ito, may selyo ng biruan, at ipinaliwanag na nais ng patriarka na gumaling si Baekhyang. Ipinaliwanag ni IMI Hawk na kung wala ang espiritual na kapangyarihan ng banal na espada ng immortalidad, kakailanganin nilang maghanap ng ibang paraan, isang bagay na hindi maaaring ipaubaya sa mga tagalabas. Sinabi ni Baekhyang na wala naman siyang tutol sa pagsali sa Chongrim. Hindi rin naman siya magiging batang patriarka ng kanilang angkan, kaya't nais muna niyang magpagaling. Ito ikinatuwa ng banal na espada dahil si Baekhyang ang kanyang tagapagmana. Halata ang pagluluksa nito sa balita, ngunit naunawaan ni Baekhyang na hindi siya maaaring umupo lamang at tahimik na hintayin ang kanyang kamatayan. Kahit ang banal na espada ng immortalidad ay napagtantong tama rin ito sa isang banda. Binalaan din ni Baekhyang ang manager na hindi pa niya maibibigay ang tiyak na sagot, dahil kailangan pa niyang kumuha ng pahintulot mula sa matatanda ng angkan at asikasuhin ang iba pang problema. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang mga pinto. Sa labas, sabik na naghihintay sina Suan at Jin Liang kay Baekhyang. Laking gulat nila nang lumabas ito na tila maayos ang pakikipag-usap kay IMI Hawk. Labis itong ikinagulat ng dalawang babae, lalo pat kanina'y naririnig nila ang malalakas at hindi nasisiyahang sigawan mula sa loob. Bigla na lang inutusan ng manager si Surin na ipakita kay Baekhyang ang Chongrim, na agad namang isinagawa ni Surin. Nagpaalam si Baekhyang at nangakong muling magkikita sila ng manager. Sa pag-alis, nangako rin ng manager na maghahanda siya ng tsaa para kay Baekhyang. Habang pinagmamasdan ng dalawang babae ang nangyari, hindi nila moari ang tunay na naganap sa likod ng mga pinto. Sigurado sila sa narinig nilang hindi pagkakasunduan, ngunit tila maayos ang lahat sa wakas. Sa huli, nang walang karagdagang tanong, sinamahan ni Surin si Baekhyang palabas upang ipakita ang kanilang angkan. Ang unang ipinakita niya ay ang asul na gusali, isa sa mga pangunahing lugar para sa pagsasanay ng mga mandirigma, ang kastilyo ng asul na bulaklak, kung saan naninirahan ang kanilang master. Isang kahangahangang dalubhasa na itinuturing na pangalawa matapos ang tagapamahala. Ang susunod ay isang tore na may pulang watawat sa bubong ng isang kastilyong antas espiritu, tahanan ng Divine Water Spirit Group. Ipinaliwanag ni The Flower Surin na kabilang sa kanila, ang ikatlong henerasyon ng mga alagad ay nasa humigit kumulang 100.
Kapag sila ay opisyal na itinalaga bilang isa sa mga bulaklak sa susunod na taon, sila ay magiging ganap na mga Konam na trainee. Sa kasalukuyan, sila ay mga mag-aaral pa lamang sa antas paghahanda. Sa mga oras na yun, natakot si Bakigang nang ma-realize niya na kung huli na siyang sumali, kailangan niyang mag-aral kasama ang mga maliliit na bata bilang nakatatandang mga kapatid na mag-aaral, na labis na nagdulot sa kanya ng kaba. Sa pagkakataong yun, iminungkahi ni Sir na pumunta si Bakigang sa dakilang aklatan ng Fifth Flower. Isa itong napakahalagang lugar at kahit siya ay 3 beses palang nakapunta doon, ngunit kahit iyon ay itinuturing na malaking bilang para kay Bakigang. Ang bagay na yun ay dahil ang master ng dakilang aklatan ay ang ama ni Sir, ngunit kahit siya ay bihirang payagan na makapasok doon. Napagtanto ni Bakigang na malamang na ipinagbabawal ang aklatan dahil sa mga sikretong libro. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sir na bahagyang totoo yun, ngunit higit na dahil sa mga kayamanan doon. Dahil maraming mapanganib na bagay, kinakailangan ng maingat na paghawak. Habang tinitingnan ng kanyang kwintas, naisip ni Bakigang na ang tinutukoy ni Sir ay mga bagay tulad ng UKI na kwintas, ngunit hindi. Ipinaliwanag ni Sir na hindi yun ang tinutukoy niya. Sa halip, sinabi niyang nais niyang maging librarian tulad ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nagtagumpay at patuloy na bumabagsak sa mga pagsusulit. Tinanong niya si Bakigang kung ano ang nais nitong maging kung pipiliin ito ang pagiging alagad ng The Flower o ng Arts Flower. Ngunit hindi pa makapagdesisyon si Bakigang. Ang mga mag-aaral ng The Flower ay karaniwang nag-aaral ng mga mahika, habang ang mga mag-aaral ng Arts Flower ay higit na natututo ng martial arts. Ipinaliwanag ni Bakigang na malamang na magiging mag-aaral siya ng Arts Flower dahil nagmula siya sa isang martial arts clan. Maging si Sir ay sumang-ayon na magandang ideya ito dahil ang mga mag-aaral ng The Flower ay nangangailangan ng natatanging talento. Bukod dito, ipinaliwanag ni Sir na hindi lamang 2 uri ng mag-aaral ang naroroon. Mayroon ding Purple Flower na pinagsasama ang parehong direksyon, tinatawag itong Flower of Honor. Kahit na sa mga trainee ng CHM, tanging ang mga henyo lamang ang maaaring mapasama rito. Labis na nagulat si Bakigang nang marinig ang tungkol sa Flower of Honor dahil ngayon lamang siya nakarinig ng ganoong bagay. Maging ang Sacred Blade ay hindi kailanman binanggit ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Bakigang na hindi siya nasabihan ni Jin Liang tungkol dito, na hindi naman nakakagulat dahil maging si Jin Liang ay nabiguling maging alagad ng Flower of Honor. Malamang, iniisip niya, kulang ito sa kaalaman. Ngunit alam ni Sir na hindi yun totoo dahil sa katunayan, napakatalino ni Jin Liang. Nagtanong ang mausisang si Bakigang kung bakit hindi naging mag-aaral si Sir sa kabila ng kanyang talento. Nahihiyang ipinaliwanag ni Sir na bagamat magaling siya at si Jin Liang sa teknika, hindi nila nagawang makapasa dahil sa iba't ibang dahilan. Ang pangunahing hamon ay ang napakakomplikadong 5 yugtong pagsusulit na personal na binuo ng isang mahigpit na tagapamahala. Kung hindi matagumpay na maipasa ang pagsusulit, imposible ang pagiging mag-aaral ng isang honorary flower. Sa wakas, narating ng mga manlalakbay ang Majestic Great Library na matatagpuan sa banal na bundok. Agad na napansin ni Bakigang ang kakaibang katangian ng sinaunang arkibo na ito. Habang papalapit sa napakalaking tarangkahan, malakas na pinatunog ni Batang Sir ang mabigat na kampana. Tiningnan ni Bakigang ang di mapapasok na pinto na may pagtataka. Hindi maunawaan kung paano makakapasok. Ngunit ipinaliwanag ni Sir na sanay sa lugar na yon, na hindi lahat ay maaaring makabukas ng mahiwagang pintuan dahil sa inilagay na pormasyong mahika. Kailangan nilang maghintay ng 15 minuto o hintayin ang tagapag-ingat ng aklatan na laging naroon sa loob. Habang maingat na sinusuri ni Bakigang ang misteryosong pintuan, bigla siyang binalaan ng Sacred Blade of Immortality na mag-ingat. Isang malakas na elektrikal na discharge ang biglang tumama sa kamay ng binata na nakalahad. Ipinaliwanag ng nagulat na Sacred Blade na may hindi kilalang puwersang sinusubukang suriin ang katawan ng kanyang tagapagmana, na laging nagdudulot ng galit sa kanya sa lupain ng mahiwagang Konam. Dahan-daang bumukas ang napakalaking pinto, ngunit labis na nagulat si Sir nang makita ang kawalan ng mga taong sumasalubong sa kanya sa pintuan. Iminungkahi ng dalaga na maaaring automatikong pagbukas iyon ng pinto. Magalang na inalok ni Bakigang si Sir na maunang pumasok. Sa pagtitiwala, inakala ni Sir na ang pinto ay espesyal na binuksan para sa kanila, hindi man lang nahihinala sa mahalagang pagbabago sa enerhiya sa paligid. Sa mga sandaling yun, ang aligagang tagapag-ingat ng aklatan ay nakatayo ng may tensyon sa kanyang mesa.
Labis siyang nag-aalala tungkol sa nalalapit na pagdating ng batang mag-aaral sa isang silid na puno ng maraming mapanganib na bagay. Ang biglaang ingay ay nagpagising sa kanyang pagkaalisto. Napagtanto ng veteranong tagapag-ingat na dumating na sa wakas ang matagal na niyang hinihintay na mga bata. Naalala niya ang kamakailang pag-uusap niya kay Ginoong Tagapamahala na humiling na subukan ang isang binata mula sa Bak clan. Nagduda siya kung ang mahiwagang batang ito ay may kakaibang talento. Sa tunog ng pagbukas ng pinto, inakala ng maingat na tagapag-ingat na dumating na ang mismong tagapamahala, sa halip na ang inaasahang mga bata. Ngunit ang biglaang malakas na ubo ay agad niyang nakilala bilang tunog ng kanyang bunsong anak na babae. Agad na nagmadali ang natatakot na ama sa pintuan, tinakpan ang kanyang anak gamit ang kanyang katawan upang ilayo siya mula sa mapanganib na mahikang mga laso. Nangamba ang tagapag-ingat nang makita ang nakamamatay na blood art na idinisenyo upang protektahan laban sa mga nanghihimasok. Mahigpit na inutusan ng tagapag-ingat ang mga bata na huwag-hawakan ang mapanganib na pulang mga laso. Ipinaliwanag ng marunong na Sacred Blade of Immortality na ito ay isang maasahang paraan upang ihiwalay ang mga hindi imbitadong bisita. Sa pinakamaliit na pagdikit sa mga laso, matutamba ang matatalim na pamingwit mula sa kisame, na imposibleng makatakas kung hindi alam ang lihim na Gates of Life. Napansin ni Bak Igang ang kakaibang kaibahan ng isang pamingwit mula sa iba, na labis na ikinatuwa ng kanyang guro. Agad nitong naintindihan ang kakayahan ng mag-aaral na makilala ang Sacred Gates of Life. Agad na pinatay ng tagapag-ingat ang mapanganib na sistema ng seguridad at masayang niyakap ang kanyang pinakamamahal na anak na babae, maingat na pinaalalahanan nitong mag-ingat. Magalang na binati ng binata ang tagapag-ingat at ipinakilala ang sarili. Agad na nakilala ng nagulat na tagapag-ingat ang binatang nabanggit ng mahiwagang tagapamahala. Intrigado si Yu Chung-shin na malaman mula sa kalmadong binata kung paano niya nabuksan ang mahiwagang pintuan. Nang tanungin si Bak Yigang kung paano nabuksan ang pintuan, inosenteng sumagot siya na inakala niyang ang tagapag-ingat ng aklatan mismo ang nagbukas nito. Ipinaliwanag ng veteranong tagapag-ingat na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Matapos maingat na suriin ang malalaking pintuan, natuklasan ng nagulat na tagapag-ingat na ang komplikadong proteksyon na spell ay tuluyang nawala. Ayon sa sinaunang mahika, ang enerhiya ng metal ay dapat tumagos sa kamay ng taong humipo rito upang tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na tumagos, ang misteryosong enerhiya ay hindi inaasahang naitaboy at tuluyang naglaho ang makapangyarihang spell. Una, inisip ng tagapag-ingat na ang kanyang anak na babae ang may kagagawan, ngunit kalmado nitong ipinaliwanag na ang biglaang pagbukas ng pinto ay dulot ng paghipo ni Bak Yigang. Nag-alalang si Yu Chung-shin at agad na tinanong kung mayroon ng karanasan si Bak Yigang sa pag-aaral ng mga spell. Ngunit nagulat siyang sinabi ng binata na wala siyang anumang pagsasanay tungkol dito. Lalong nabigla si Yu Chung-shin dahil kahit siya, na bihasa sa mahika, ay hindi kayang pigilan ng makapangyarihang enerhiya ng bakal ng walang espesyal na pagsasanay.